hindi ito ang upuan mo. Ang mga katulad mo ay hindi dapat nasa business class. Ang mga salitang iyon ay tumago sa katahimikan ng loob ng eroplano na parang talim. Lumilingon ang mga pasahero, nagulat sa ganoong bastos na tono sa gitna pa ng pag-aakyat. Kumikinang ang business class section sa makintab na salamin, katad na upuan, at mahinang ugong ng mga crew na tumutulong sa mga pasahero na makaupo. Pero ngayon, lahat ng atensyon ay nasa isang babae. Maayos ang suot, may designer bag sa kandungan. Nakataas ang baba na parang siya ang may-ari ng kalangitan. Sa harap niya nakatayo ang isang lalaki na sa tingin ng iba ay hindi bagay doon. Simpleng damit, tahimik na ugali, mapagpakumbabang ngiti na hindi tugma sa talim ng kanyang yabang. Wala siyang hawak na mga papeles o kumikilos na parang kabilang sa makapangyarihang grupo. Inilalagay lang niya ng maingat ang kanyang carry-on sa overhead compartment nang magsimula ang gulo. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Pero hindi siya nakilala ng babae. O baka wala siyang pakialam. Inilapit na niya ang bag niya at inangkin ang upuan sa tabi. Sa inis na galaw ng kamay, itinuro niya ang boarding pass ni Manny. Siguradong peke yan. Magpakabait ka at bumalik ka na sa economy bago pa dumating ang tunay na pasahero. Natigilan ng flight attendant, nasa pagitan ng rules at katotohanan. Nagsimulang magbulungan ang iba pang pasahero. May mga kumunot ang noo, may nagbulong-bulungan, may mga umiwas lang ng tingin, ayaw makialam. Si Manny, kalmado pa rin, walang sinabi. Umiti lang siya ng magalang at bahagyang yumuko na parang humihingi ng paumanhin sa pag-abala niya sa kapayapaan nito. Nagpaikot-ikot ang mata ng babae, lalong lumakas ang loob. Dapat tanggalin na ng security ang mga katulad mo bago pa magsimula ang boarding. Business class to, hindi kawanggawa. At doon, kumpleto na ang kahihiyan. O akala niya. Ilang row sa likod, kinuha ni Sophie ang phone niya, tinulak ang kaibigang si Jacob. Nakikita mo ba to? Nagre-record ako. Kumikislap ang pulang ilaw, nakukuha ang bawat segundo ng insulto. Naging tense ang cabin, makapal ang hangin sa awkward na katahimikan. Naghihintay ang mga pasahero kung ano ang gagawin ng tahimik na lalaki. Pero si Manny Pacquiao, hindi nagmalaki. Hindi nagtaas ng boses. Umupo lang siya, matyaga, composed, may kalmadong apoy sa mata na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento. Saan ka nanonood? Nakakita ka na ba ng ganitong hindi patas na trato? Sabihin mo sa comments. Hindi na kalmado ang hangin sa loob ng cabin. Mabigat ito, puno ng tensyon at awkwardness. Bawat mata ay lumilipat-lipat sa pagitan ng yabang na babae at ng lalaking sinusubukan niyang ipahiya. Si Manny Pacquiao, ang world champion boxer na naging senador, hindi nagtaas ng boses. Tahimik niyang binuksan ang boarding pass at ipinakita sa flight attendant sa malapit. Matatag at magalang ang boses niya. Ito ang assigned seat ko, sabi niya ng mahina. Malakas na tumawa ang babae na kahit ang mga nasa kabilang aisle ay napamulat. Yang manipis na papel na yan, siguro peke. Matagal na akong nakasakay sa airline na to. Alam ko kung sino ang dapat umupo rito at hindi ikaw. May mga napahalinghing ang ilang pasahero. May mga umiling sa disbelief. May bulong ng isang lalaki sa asawa niya. Alam mo ba kung sino yan? Si Manny Pacquiao yan. Pero hindi nakikinig ang babae. Sumandal siya sa upuan, pinag-cross ang braso, at tinitigan siya na parang reyna na nagpoprotekta sa trono niya. Huwag mo na ipahiya ang sarili mo. Bumalik ka na sa coach bago pa makialam ang security. Nagdalawang isip ang attendant, tumingin ng kinakabahan kay Manny, tapos sa babae. Malinaw ang policy ng airline, assigned seats, hindi ninanakaw. Pero mahirap makialam sa agresibong pasahero. Sa isang sandali, natigilan siya, hindi alam ang gagawin. Tumango lang ng mahina si Manny. Okay lang, sabi niya sa attendant, parang siya pa ang nagpapakalma nito imbes na humihingi ng hustisya. Ang kababaang loob niya lalong nagpaalab sa yabang ng babae. Nakikita mo, alam niyang hindi siya bagay dito, sabi niya nang may pang-aasar, ngayon ay sa buong kabin na parang humihingi ng suporta. Sa oras na yon, inanggulo ni na Sophie at Jacob ang phone nila. Patuloy na kumikislap ang pulang recording light. Bulong ni Sophie sa mic para sa live audience. Nangyayari to ngayon sa flight 227. Tingnan niyo kung paano siya tratuhin.
Hintayin niyo kung gaano siya kakalma. Samantala, lalong lumakas ang bulungan ng iba pang pasahero. May nagbulong ng pangalan ni Manny, sinusubukang ipaalala sa iba kung sino siya. May batang lalaki na nagsabi. Si Pacquiao yun, di ba? Bakit hindi siya nagsasalita? Pero nanatiling tahimik. Walang gustong magsalita ng malakas. After all, luxury flight to, walang gustong maging susunod na target ng yabang ng babae. Nakaupo pa rin si Manny sa gilid ng armrest, hawak pa rin ang boarding pass, nakayuko ang mata. Parang sanay na siya sa pasensya, sanay na maliitin. Para sa kanya, isa lang itong pagsubok. Pero sa mundo na nanonood sa live stream ni Sophie, buong ipinapakita ang kahihiyan. Sumabog ang chat window ng comments. Paano niya hindi nakilala? Nakakahiya sa kanya to, hindi kay Manny. Hindi ako makakatahimik niyan. Habang lalong tumatagal ang kalmado ni Manny, lalong nagiging uncomfortable ang mga pasahero. Lumakas ang bulungan hanggang sa maging mahinang ugong sa buong cabin. May isang lalaki na nagbulong. Hindi tama to, dapat may magsalita. Pero wala pa ring tumayo. Ang babae, pinapakain ng katahimikan, lumapit pa at suminghot. Kailangan ko bang tawagin ang security mismo? Dahil maniwala ka, ilalabas ka sa eroplanong to sa ilang minuto. Kumalat ang tensyon sa cabin. Nagpalipat-lipat ng hindi mapakali ang attendants. Zoom in ni Sophie ang kamera, nakukuha ang composed na mukha ni Manny habang nakaupo lang siya, tahimik, hindi naapektuhan, at kakaibang makapangyarihan. Sa kabila ng kahihiyan, hindi pa napapansin ng mga pasahero na bawat segundo ng kalmadong katahimikang iyon ay humahantong sa isang bagay na hindi malilimutan ng sinumang nasa eroplano na iyon. Hindi pa nakasara ang pinto ng eroplano, pero pakiramdam na pressure cooker na ang cabin. Bawat hininga ng mga pasahero puno ng tensyon. Lalong lumakas ang loob ng babae dahil sa katahimikan ni Manny, sumandal ng malalim sa upuan, lalong lumakas ang boses. Sinabi ko na sayo at sasabihin ko ulit. Umalis ka sa upuan. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng eksena. Makapal ang irony. Eksena na nga ang nangyayari at kalahati ng kabin ang nakasaksi na. Pero hindi pa nasiyahan ang yabang niya. Inabot niya ang boarding pass ni Manny, sinunggaban ito mula sa kamay nito. Napahalinghing ang mga pasahero. Tingnan niyo to. Kinaway-kaway niya ng dramatic ang ticket. Business class, please. Sigurado akong print lang to sa eskinitang tindahan. Kahiya-hiya ang mga fraudulent na pasahero. Mabilis na lumapit ang flight attendant, sinusubukang kunin ang ticket. Ma'am, pakikalmahan niyo po. Ibalik niyo po yan, sa kanya yan. Pero bin siya ng babae. Itinuro niya ang boarding pass sa pinakamalapit na security staff na kakapasok lang sa cabin. Suriin niyo ang papeles nitong lalaki. Hindi siya bagay dito. Itapon niyo siya bago tayo mag-take off. Nanigas ang mga pasahero sa upuan nila. May nagulat, may umiwas ng tingin, mas madaling magkunwaring walang nangyayari. Mas madaling hayaan na ipahiya ang iba. Sa third row, bulong ni Jacob kay Sophie. Grabe, sinunggaban niya talaga ang ticket niya. Hindi mo ba makakalimutan to? Patuloy ang live stream niya habang libo-libong viewers ang nanonood, tumatakbo ang comments sa screen. Hindi ka panipaniwala. Pagsisisihan niya to. Grabe ang kalmado niya. Siguradong may alam siya. Hindi ba si Manny Pacquiao yun? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Manny. Nanatiling kalmado ang mukha, matatag ang mata, bahagyang nakangiti ang labi. Walang galaw na kunin muli ang tiket. Walang protesta, walang itinaas na boses. Parang buong buhay niya ay nag-rehearse ng pasensya. Pero akala ng babae, kahinaan ang kalmado niya. Tumayo siya, humarang sa aisle at itinuro ang likod ng eroplano. Sir, ang economy section ay doon. Umalis ka na bago ko tawagin ang captain mismo. Kumalat ang bulungan sa cabin. May businessman na nagbulong sa sarili. Kalokohan to. May batang estudyante malapit sa bintana na nagbulong. Kung si Pacquiao talaga yan, wala siyang kaalam-alam sa ginagawa niya. Pero wala pa ring nagsalita ng malakas. Doon na dumating ang breaking point. Humarap ang babae sa mga attendants at sumigaw. Bakit nakatayo lang kayo? Tanggalin niyo siya.
O kailangan ko pang tawagin ang supervisor nyo para ipaalala kung paano tratuhin ng airline na to ang mga freeloader. Nakabitin sa hangin ang mga salita niya na parang lason. May napahalinghing. May nagpalitan ng tingin na hindi mapakali. Doon na may mahinang boses mula sa sulok. Si Elena, isang reserved na babae sa early 30, isinara ang laptop at tumingala. Nakatingin siya sa buong oras, tahimik na nagre-record sa tablet, mata nakalock kay Manny na may pagkilala. Hindi siya nagsalita ng malakas, ilang salita lang sa ilalim ng hininga. Alam ko kung sino ka. Wala nang iba ang nakarinig. Pero sa maliit na pagkilalang iyon may nagbago. Samantala, sumabog ang live stream. Nagmamakaawa ang viewers para sa hustisya. Huwag mag-alala, nanonood ang internet. E-expose mo ang mukha niya, Sophie. Dapat malaman ng tao. Ganyan talaga ang entitlement. Sa wakas, gumalaw ang flight attendants, sinusubukang pakikalmahan ang dalawang panig. Pero itinulak ng babae ang mga ito, tumayo ng matangkad sa aisle, malakas na idineklara para marinig ng lahat. Kung hindi aalis ang lalaking Todi. Parang korte na ang cabin, bawat pasahero ay tahimik na hurado. Nananatiling umalinggaw ang boses ng babae sa hangin. Tanggalin niyo siya o ikansela ko ang tiket ko. Mabigat na nakaupo ang yabang niya sa balikat ng lahat sa loob. Natigilan ang flight attendant. Nag-aalinlangan ang security sa aisle, naghihintay ng signal. At si Manny, nakaupo lang siya roon, kalmado, hindi natitinag, na parang hindi siya maantig ng anumang bagyo. Sa wakas, may mahinang paghinga, inabot niya ang bulsa. Dahan-dahan, sadya, kinuha ang phone. Ang galaw ay sobrang soble, sobrang composed na agad na nakakuha ng atensyon ng buong cabin. Ano nang ginagawa niya? Bulong ng isang lalaki sa kabilang aisle. Zoom in ni Sophie ang kamera, bulong para sa live stream. May mangyayari na. Manatili kayong nakatune. Huwag kumurap. Nagpaikot-ikot ng dramatic ang mata ng babae. Oh, great. Tinatawagan niya ang buddy niya sa economy para sumama sa kanya. Pathetic. Tumulo ang tawa niya ng pang-aasar, pero hindi tumatawa si Manny. Pindot niya ang isang buton sa phone at inilapit sa tainga. Captain, ako to, pwede bang lumabas ka saglit? Natigilan ang mga pasahero. Sumabog ang chat sa live stream. Wait, sinabi ba niyang captain? Hindi nga. May number siya ng captain. Bro, kinikilabutan ako. Pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas ang captain, matangkad sa uniforme, agad na commanding ang presensya. Pero ang talagang nagpagulat sa lahat ay hindi ang itsura niya. Ito ang ekspresyon niya. Pagkakita kay Manny, lumiwanag ang mata niya. Umiti siya ng mainit, halos kinakabahan, at naglakad diretso papunta. N.S. Pacquiao, sabi ng captain, inabot ang kamay ng may respeto. Hindi namin inaasahan na kayo ang sasakay sa flight na to. Maligayang pagdating po, sir. Nahulog ang panga ng babae. Nabasag ang kumpiyansa niya sa isang iglap. Mabilis siyang kumurap, naghahanap ng salita, pero wala. Reverent at deferential ang tono ng captain, ang uri na nakalaan para sa tunay na taong may katayuan. Napuno ng halinghing ang cabin. Umupo ng tuwid ang mga pasahero, nagbubulungan ng mabilis. Sinabi ba niyang Pacquiao si Manny Pacquiao, ang legend? Nasa apoy ang chat sa live stream. Tapos na siya. Plot twist ng taon to. Alam ko na bakit siya kalmado. Humiling ang captain sa flight attendant. Paki-ensure na comfortable si Kinis Pacquiao. Tama po ang upuan niya. Natambling ang babae, unang beses nabasag ang boses. Wait, Pacquiao. Yung boxer. Yung senador. Tumingin siya sa paligid ng desperado, naghahanap ng makukumpirma. Sa wakas, may nagsalita ng malakas sa likod. Si Manny Pacquiao, ang pride ng Pilipinas. Parang kulog ang mga salitang iyon sa kabin. Nawala ang yabang sa mukha ng babae. Namula ang pisngi habang lumulubog ang katotohanan. Hindi lang siya nag-insulto sa isang pasahero. Nag-insulto siya sa isa sa pinakarespetadong atleta at public figure sa mundo. Tumingin si Manny sa kanya noon, kalmado ang tingin, walang banta, pero mabigat ang kahulugan. Hindi niya kailangang itaas ang boses. Ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa sigaw nito.
Lalong lumakas ang bulungan ng mga pasahero, ngayon ay ipinagtatanggol na si Manny. May babae malapit sa bintana na nagbulong. Kalmado siya buong oras tapos tratuhin siya na parang basura. May dagdag pa. Akala niya siya ang makapangyarihan, pero tingnan mo siya ngayon. Bulong ni Sophie sa live stream. Nanonood kayo ng history, guys. Nagpapalit na ang panig ng buong cabin. Nagbago ang tensyon. Kung saan dati ay siya ang nag-uutos sa eksena ng yabang, ngayon ay maliit na siya, lumiliit sa bigat ng sama-samang paghatol. Sa wakas nagsalita si Manny, mababa pero matatag ang boses. Ang respeto ay hindi tungkol sa kung saan ka nakaupo. Ito ay tungkol sa kung paano mo tratuhin ang iba. Mas malalim ang impact ng mga salitang iyon kaysa sa anumang suntok na itinama niya sa ring. Tumango ang mga pasahero. May mga nagpalakpakan ng mahina. Binuksan ng babae ang bibig para sumagot pero walang lumabas. Lumubog lang siya sa upuan, hindi na proud ang postura, kundi broken. Buhay na ang cabin sa bulungan, kamera at palakpak. Sa unang beses, bukas na ipinagtanggol si Manny, tumaas ang boses nila sa yabang na nangingibabaw kanina. Pero hindi pa tapos ang kwento dahil ang tunay na kapangyarihan ni Manny, ang real twist, ay naghihintay pa ring mabunyag. Ano sa tingin mo ang susunod niyang ihahayag? Hulaan sa comments bago mo panoorin. Hindi na tense sa katahimikan ang cabin. Umugong ito sa disbelief. Binubulong ng mga pasahero ang pangalan ni Manny na parang bagong natuklasang sekreto. Ang babaeng sumisigaw kanina ay nakaupo na ngayon ng matigas, mata naglilibot, sinusubukang buuin ang katotohanan. Nakatayo pa rin ang captain sa tabi ni Manny. Hindi maikakaila ang respeto. Sir, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang agad. Nasa serbisyo po namin ang buong aircraft. Nilunok ng mahirap ang babae. Nawala na ang yabang pero nakakapit pa rin sa dinyal. Hindi kayo seryoso. Ordinaryong pasahero lang siya. Nagkakamali kayo. Nagkunot ang kilay ng captain. Ma'am, walang pagkakamali. Ito po si Senator Manny Pacquiao, world champion sa boxing. At nagdalawang isip siya, tumingin kay Manny na parang humihingi ng pahintulot. Maliit na tumango si Manny. At sa katunayan, isa sa mga major stakeholders ng airline na to. Parang kulog ang mga salitang iyon. Sumabog ang cabin sa halinghing, bulungan, kahit tawa ng disbelief. Mabilis na kinuha ng isang lalaki ang phone, nag-search online. Sa ilang segundo, sinabi niya ng malakas. Tama siya. Namuhunan si Pacquiao sa airline na 2 years ago. Isa siya sa mga may-ari literally. Natigilan ng babae, pinutla ang mukha. Bahagyang nadulas ang phone sa nanginginig niyang kamay. Tinitigan niya si Manny na parang nakakita ng multo. Sa wakas tumayo si Manny, kalmado, measured, walang banta ang galaw. Tumingin siya pababa sa babae, matatag at mabait pero firm ang boses. Ma'am, ang upuan na inangkin mo na sayo, sa akin yan, pero higit pa doon, ang airline na to, akin din. Sumabog ang cabin. Nagpalakpakan, tumawa, may nag-cheer pa. Sobrang labis ang contrast ng yabang niya at kababaang loob ni Manny na imposibleng baliwalain. Skyrocketed ang number sa live stream ni Sophie. Libo-libo ang pumapasok sa chat ng sabay-sabay. Diyos ko, may-ari niya ang airline. Insane tongue twist. Laging nananalo ang kababaang loob. Viral 2, Mark the words. Bulong ni Jacob. Trending na tayo. Tingnan mo ang numbers. Lumubog ang babae sa upuan, tinakpan ang mukha ng isang kamay, hindi makatingin sa kahit kanino sa paligid. Ang mismong pasaherong akala niya ay ini-impress niya ngayon ay tumitingin sa kanya ng may awa o mas masahol, disgust. May teenage boy sa likod na nagsalita ng malakas, sapat para marinig. Tinrato mo siya na basura tapos siya pala ang may-ari ng buong airline. Gaano kahiya yon? Kumalat ang tawa sa cabin. Sa unang beses, buong nagbago ang power dynamic. Ang mga dating tahimik ngayon ay lumakas, nagkaisa sa pagdepensa kay Manny. Sinubukan magsalita ang babae, nababasag ang salita. Hindi ko alam. Akala ko lang ni. Pero ang mga dahilan niya lalong nagpalala sa sitwasyon. Itinaas ni Manny ang kamay ng mahina, pinatahimik ang bulungan. Kalmado ang boses pero bawat salita ay parang suntok. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko para magpakita ng respeto.
Bawat pasahero rito ay karapat-dapat nito, kahit hindi sila may-ari ng airline o wala. Muling sumabog ang palakpak ng crowd, ngayon ay mas malakas. May tumayo pa at nagpalakpak at nag-cheer. Puno ng tunog ang kabin na parang kulog, lumulunod sa babae na ngayon ay mas maliit kaysa dati. Nakuhanan lahat ni Sophie sa live stream. Ang palakpak, ang tawa, ang mga nagulat na mukha. Sa ilang minuto, kumakalat na ang clips online. Viral ng real-time ang screenshots ng yabang ng babae katabi ng kababaang loob ni Manny. Natigilan ng babae, humiliated. Parang walang kwenta na ang designer bag sa kandungan niya, mahinang pananggalaban sa katotohanang ininsulto niya ang mismong lalaki na pwede niyang bilhin ang bawat upuan sa eroplanong to kung gusto niya. Nagrally ang mga pasahero kay Manny, mainit at supportive ang boses. May sumigaw ng respeto. May sumigaw ng T-Legend. May simpleng nagsabi. Kaya siya champion, hindi lang sa ring. Ang cabin na dating hinati ng yabang, ngayon ay nagkaisa sa paghanga. Natapos na ang paghahari ng babae, dinurog hindi sa sigaw o puwersa, kundi sa isang simpleng kalmadong katotohanan. Pero ito ay simula pa lang. Malapit nang kumalat ang viral video sa labas ng cabin. At kapag nangyari iyon, aabot ang hustisya ng higit pa sa flight na to. Dahan-dahang humupa ang palakpak sa loob ng cabin, pero hindi nawala ang energy. Naguugong na ang mga pasahero sa paghanga kay Manny, itinaas ang phone para kuhanan ang bawat segundo. Samantala, natigilan sa upuan ang babae, hindi maitago ang kahihiyan. Nagsimula siya sa flight na parang reyna, confident at maingay. Ngayon ay parang kriminal sa korte, napapaligiran ng mga mata ng estranghero na lahat ay lumaban sa kanya. Matatag na nag-address ang captain sa attendants. Ay escort niyo ang pasaherong to palabas. Ang business class ay para sa mga may respeto sa iba, hindi sa mga nanlalait. Napahalinghing ang babae. Ano? Hindi niyo to magagawa sa akin. Loyal customer ako. Libo-libo ang ginastos ko sa airline na to. Pinuto lang salita niya ng isa pang pasahero, isang middle-aged man sa suite. Tumayo siya at itinaas ang boses. At ako rin nakasakay dito. Nakita ko ang mga arrogant na pasahero na katulad mo na tratuhin ang staff na parang basura at walang nagsalita. Ngayon, natanggap mo na ang nararapat sa'yo. Sumabog ang bulungan ng pagkasundo sa kabin. May isa pang babae na sumali. Noong nakaraang buwan nag-report ako ng rude behavior sa parehong airline at walang nangyari. Siguro ngayon magbabago na. Bigla, hindi na lang si Manny laban sa arrogant woman. Naging korte na ng mga boses ang buong cabin. Mga kwento ng karanasan. Mga panawagan ng pananagutan. Nakuhanan lahat sa live stream ni Sophie. Sobrang bilis ng scroll ng chat na imposibleng basahin ang bawat comment. Hustisya sa real time. Hindi lang kwento niya to, kwento ito ng lahat na nakaranas ng yabang. Aral na binigay ni Pacquiao. Hindi mabibili ng pera. Sinubukan tumayo ang babae, maputla ang mukha. Hindi patas to, pinagsasama niyo ako. Pero si Elena, ang tahimik na kakampi na nagre-record buong oras, sa wakas tumayo. Malinaw at matatag ang boses. Hindi, ma'am. Hindi unfair to, ang ginawa mo ang unfair. Hinusgahan mo ang isang tao base sa itsura, sa assumption mo, at ngayon nakikita na ng lahat ang katotohanan. Lumapit ang attendants. Ma'am, pakigather niyo po ang gamit niyo. Ililipat po kayo sa ibang section. Naging desperation ang kahihiyan. Direktang nagmakaawa siya kay Manny, nanginginig ang boses. Please, hindi ko alam. Hindi ko sana sinabi yon kung alam ko kung sino ka. Kalmado pero matalim na bakal ang sagot ni Manny. Iyon nga ang problema. Hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao ang respeto. Dapat ibigay ito sa bawat tao, kahit ano pa ang title o numero ng upuan niya. Muling nagpalakpakan ang mga pasahero, ngayon ay mas malakas, umalinggaw sa kabin. Sandali siyang lumubog sa upuan, tapos dahan-dahang kinuha ang bag bawat hakbang pababa ng isle, ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nagbulungan ang mga tao, may nagre-record pa ng walk of shame niya. Iniiwasan niya ang bawat tingin. Buong nawala ang dating yabang na postura, habang nawawala siya patungo sa likod ng eroplano. Naging lighter ang cabin, parang lumipas na ang bagyo. Lumilingon ang captain kay Manny nang may respectful bow.
Sa ngalan ng airline, Sir, humihingi po kami ng paumanhin sa nangyari ngayon. Umiling lang si Manny. Walang kailangang paumanhin. Ang mahalaga ay kung paano tayo magpapatuloy mula rito. Tapos lumingon kay Elena, mainit ang ngiti. Ikaw ang may tapang na makilala ang katotohanan ng walang nagsalita. Salamat sa iyo. Tinuro niya sa attendants. Pa-upgrade niyo po ang ticket niya. Karapat-dapat siya sa upuan na to. Sumabog ang cheer sa cabin. Nagulat at emosyonal si Elena, tumango ng may pasasalamat habang ginagabayan siya ng attendants sa upuan sa tabi ni Manny. Hindi na lang siya pasahero. Naging simbolo na siya ng tahimik na tapang. Nagpatuloy ang palakpak. Patuloy ang pag-record ng phone at libo-libo na ang views sa live stream, bumabaha ang comments. Exactly what she deserved. Tunay na champion si Pacquiao, sa loob at labas ng ring. Ang respeto ang tunay na first-class ticket. Habang humuhupa ulit ang cabin, sumandal si Manny sa rightful seat niya, pero nanatili sa hangin ang mga salita niya, nakaukit sa isip ng lahat. Ang dignidad ay hindi dala ng pera. Dala ito ng respeto. Hindi sa batas kundi sa katotohanan at kababaang loob ang hatol. Sumagot ka ba sa mga salita ni Manny? Dapat bang unconditional ang respeto kahit sino pa ang tao? Bumalik sa steady at kalmado ang ugong ng makina habang naghahanda ang eroplano para sa takeoff. Lumipas na ang bagyo ng yabang at kahihiyan, iniwan ang cabin na nagkaisa sa respeto at paghanga. Tahimik na nakaupo si Manny Pacquiao sa rightful seat niya. Si Elena sa tabi, ang crew ngayon ay malinaw na relieved, pero ang aral mula sa nangyari ay malayo pa sa pagtatapos. Sa loob ng ilang minuto pagkalapag, naghihintay na sa terminal ang mga executive ng airline na alog sa online firestorm. Mabilis silang lumapit kay Manny, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Sir, hindi ka tanggap-tanggap to, agad pong aksyonan namin ang staff dahil pinayagan nilang lumala ang sitwasyon. Umiling ng kalmado si Manny. Ang staff ang hindi kalaban. Nagdalawang isip sila dahil natatakot sa conflict. Ang tunay na problema ay mas malalim. Ito ang kultura ng entitlement. Iyon ang kailangang baguhin. Mas tumama ang salita niya sa executives kaysa sa anumang demanda. Sa loob ng ilang araw, nagtawag si Manny ng press conference, hindi para lalong ipahiya ang airline, kundi para mag-anunsyo ng reforma. Kumikislap ang kamera habang nakatayo siya sa podium, si Elena sa tabi. Hindi tungkol sa akin ang insidente na to, simula niya. Tungkol ito sa respeto. Madalas nating hinuhusgahan ang tao base sa damit, accent, o kulay ng balat. Madalas nating nakakalimutan na bawat tao ay may dignidad na walang karapatang bawiin ng kahit sino. Tahimik ang mga reporter, nakikinig sa bawat salita. Kaya simula ngayon, ipapatupad ng airline natin ang mandatory training para sa lahat ng staff, hindi lang sa customer service, kundi sa empathy, equality, at human dignity. Magtatayo tayo ng independent audit system para marinig at aksyonan ang mga kwentong katulad nito. At higit sa lahat, ipapaalala natin sa bawat pasahero na ang paglipad ay hindi tungkol sa pribilehyo, kundi sa shared respect sa iisang kalangitan. Puno ng palakpak ang room. Kumuklik ang kamera. Bumabaha ng paghanga sa social media. Si Elena, na tahimik na tumindig para sa kanya sa flight, ay pampublikong kinilala. Inanunsyo ni Manny ang pag-promote niya sa customer relations team ng airline, siguradong ang tapang niya ay makakaapekto sa future reforms. Umiiyak siya sa sobrang emosyon habang nakikipag-shake hands kay Manny. Isang maliit na boses lang ang kailangan para sa malaking pagbabago. Samantala, nawala sa spotlight ang babaeng nag-cause ng gulo, na disgrace ng sariling yabang. Paulit-ulit na pinapalabas ang viral clips ng entitled words niya, ikinukumpara sa kalmadong katahimikan at powerful reveal ni Manny. Naghanap siya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapahiya, pero umalis siya sa world stage na ipinahiya. Sa mga linggo pagkatapos, nagsimulang mabuo ang mga pagbabagong ipinangako ni Manny. Nagdaan ang staff sa training sessions tungkol sa equality. Sinusurvey ang mga pasahero tungkol sa dignity at respect, hindi lang legroom at pagkain. At tahimik, walang masyadong fanfare, nag-adopt ang airline ng bagong motto sa boarding passes, ang respeto ay para sa bawat pasahero. Malinaw ang moral at kumalat ito ng higit pa sa industriya ng aviation. Ginagamit ng mga paaralan ang viral clip bilang teaching tool.
Kinukote ng motivational speakers ang linya ni Manny, hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tao ang respeto. Para ito sa lahat. At sa social media, nagbabahagi ang mga tao ng sariling kwento ng na-restore na dignidad, inspired sa nangyari sa flight na iyon. Para kay Manny, hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng yaman o kapangyarihan. Ito ay pagpapaalala sa mundo ng isang simpleng bagay na madalas nakakalimutan. Ang tunay na greatness ay hindi mula sa kung ano ang pag-aari mo, kundi sa kung paano mo tratuhin ang iba. Ang huling shot sa viral video ay nagkuha sa kanya na tahimik nang umingiti sa upuan, bahagyang kumakaway sa mga pasahero sa paligid na parang walang extraordinary na nangyari. Pero sa kababaang loob na iyon, lahat ng extraordinary ay nangyari na.